Nanaw ko bilang isang turista. Magsama tayo ng mga kaibigan para makamura. Ipapakita ko na rin sa inyo kung bakit sa loob lang ng 4 na araw ay tumaas ang aming timbang. Pero sisiguraduhin ko na sa biyahe natin ito, kayo pa rin ay merong matututunan. So gising na, ito na ang day 1. 3 am ang usapan namin ng mga kaibigan ko na magkita-kita. 2 oras lang tulog ko kasi itong panganay kong si Julia ay gising pa rin kahit alas 12 na. Excited na siya. Hindi doon sa aming pupuntahan, pero excited daw siyang makitang sumikat ang araw. Minsan lang kasi mangyari ito. Tuwing nagigising siya sa umaga ay maliwanag na. Pupunta tayo sa Donostia, na mas kilala sa pangalang San Sebastian sa Spanya. Medyo malayo ito sa Barcelona. Halos 6 na oras din ang biyahe papunta doon. Kaya napili namin umalis na ganitong kaaga para yung mga bata ng mga kasama namin hindi bumuo ng drama. Hindi pa nga kami nakakalayo, bigla na ngailangan naman ng langis itong aming sasakyan. Time check 4:40 na ng umaga yan. At 7 am naman itumigil na lamang kami para magkape. Nagising na rin kasi mga anak ng mga kaibigan namin. Medyo madilim pa ako, nakikita nyo. Wala kami nakitang araw na sumikat pero lumiwanag ng mga bandang 8:30. Nalungkot ako para sa anak ko. Sabi ko bukas na lang niya ulit abangan. Umuulan naman ngayon at halos di na makita ang daan at mga kabundukan. Hello po. Kumusta? Ganda-ganda daw sa akin today sa Shop Jama. Yung pala gusto lang magpamasahe sa batok niya. Ayan nga, meron siyang suot na badge sa likod. Sumasakit na dahil sobrang sipag niya. Hindi daw siya inaando kasi 8 p.m. pa lang kahapon yung maharok na. Ayan, malapit na tayo sa San Sebastian na matatagpuan sa Basque Country ng Spain, hindi France. Ang Basque Country ng Spain ay merong 3 probinsya. Ang Araba, Vizcaya kung saan matatagpuan ang Bilbao, at Gipuzkoa. Sa capital tayo ng Gipuzkoa pupunta, ang Donostia o ang San Sebastian. Dito ay nag-video call na kami ng mga kaibigan ko para malaman kung anong unang gagawin at pupuntahan. 10 AM pa lang kasi ngayon dito. At until 3 ay hindi pa daw kami pwede mag-check-in dun sa bahay na nirent namin. Dahil marami kaming kasama mga bata, hindi kami masyadong nagplano. Pero ang pag-enjoy sa pagkain ang sigurado. Get a chance to win a Disneyland trip for 4. Buy a limon. Kapit sa dagat ang La Concha. Napakahangin naman. Sira ang hairstyle ng aking kaibigan. Pati lapad ang noo ko ay na-expose dito. Malamig, pero hindi naman yung tipong ikaw ay manginginig. Tingnan nyo, may mga nagsiswimming pa dito. Malakas ang alon at mukhang delikado. Sige, kayo na lang. Ilang beses na akong dinala ng asawa ko dito. Palagi niya ipinagmamalaki sa akin ang lugar na ito. Nag-work daw siya sa isang pinakasikat na restaurant sa Spain na matatagpuan dito, ang Aquilare. Marami siyang natutunan doon at nagkaroon din siya dito ng magandang memorya. Kaya ang lugar na ito ay gustong palaging balik-balikan ni Chef Jaume. Umalis na kami bago paliparin ang mga anak namin. Sa sobrang hangin, pati mga puno ay natutumba na rin. Papasukin naman natin ngayon ang Old Town ng San Sebastian. Grabe yung mga tindahan dito. Kahit ilang dekada na ang dumaan, parang di pa rin nagbabago. Dikit-dikit din ang mga buildings at mga apartments. Pero magkakaiba naman sila ng design at kulay. Makitid ang daan, pero kasya naman ng isang truck na dumaan. Puno ng bars and restaurant at yung mga amoy ng mga tinapay sa malilit na bakery nakakapaglaway. Nadaanan rin namin dito ang simbahan ng Santa Maria. Sabi nila, this was built between 1743 and 1774. So 280 years old na ang simbahang ito. Grabe, no? Hindi na namin pinasok kasi ang ingay nitong mga batang kasama ko. Pero nabisita ko na rin yan ng ilang beses na. Pinasok namin na iba't ibang Pinchos Bar and Restaurant. Nakakatakam na kasi. Kaluwad kanan. Puro pagkain ng iyong masisilayan. Kapag San Sebastian na pinag-uusapan, Pinchos ang pumapasok sa isipan ng karamihan. Dito kasi kilala ang lugar na ito. Ang Pinchos ay maliliit na appetizers or finger foods or tapas. Usually hinahain ito with toasted bread or parang cocktail steak. Sobrang daming variations, iba't ibang combinations. Merong meat, seafood at veggies. 2 o 3 piraso lang per person in order namin sa bawat bar. Kailangan yung maglipat-lipat kasi bawat lugar ay may iba't ibang Pinchos na kailangan yung subukan. Kasabay ng Pinchos ay very typical na sabay nito ng inumin na tinatawag na chocolate. Isang white wine na medyo light, pleasant, maasim-asim, bata pa at hindi masyadong nakakalasing. Very low lang ang alcohol content nito, pero kapag nakarami ka, siguradong ikaw ay mahihilo. Pinaghati-hatian na lang namin ni Chef Jama para mas marami kaming matikman. Mo-order na lang kami ng croquettes, fried potatoes at calamars para sa mga bata para may makain naman. Di din namin pinalagpas ang lugar na ito, ang La Cuchara del San Telmo, isa sa pinakasikat na Pinchos Bar. Tuwing dadaan kami dito, laging puno. Kaya kahit walang maupuan, ay okay lang. Dito na lang kami kakain sa harap ng pinto ng simbahan. Syempre pagkatapos ng salty food ay sweet naman. Magde-dessert naman tayo. Pupuntahan natin ang lugar kung saan daw na-invento ang burnt cheesecake. Specifically, Basque burnt cheesecake, ang La Viña. Sabi nila, itong si Chef Santiago Rivera nagpapatakbo ng lugar na ito ay nagsimula mag-experiment ng cheesecake noong taong 1990. Gusto niya ma-achieve yung simpleng cheesecake na wala masyadong crust. Sa di inaasahang pangyayari at akala niyang aksidente, nasunog ang
ibang cheesecake na niluluto niya. Pero pagtikim niya, perfect sa loob, creamy na creamy pala. Matamis pero di nakakaumay. Ang part na sunog sa taas na medyo caramelized ang naging signature ng cake na ito. Lalo itong sumikat worldwide through social media. At simula noong marami na rin naglabasan na iba't bang versions nito. After namin kumain at mag-ikot-ikot sa city, nakaramdam na kami ng pagod at anto. Lalo na kami mga mamis na wala pang tulog. Paiba-iba pala sa isang arong weather dito. Biglang uulan, aaraw so iinit, hahangin tapos lalamig. Parang babae, napaka-moody. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon ang para sa akin ang pinaka-the best na nangyari sa araw na ito. Pupuntahan na natin ang bahay na nirent namin na 30 minutes away doon sa city. Sa dami namin itong naligaw pa, kaya naging 40 minutes na. Proceed to the route. My God. Proceed to the route. Kinakasa si Habang hinihintay namin ang host ng bahay, namulot muna kami ng walnuts dito. Nalalaglag lang sila sa puno at nabubulok lang. Sayang naman. Kita nyo naman ang entrance. Grabe naman. Pang-movie. Tapos dito, merong lemon tree. Ang lalaki ng bunga. So dito tayo mag-check-in. So, ito ang bahay na nirent namin. So, yun na nga sa wakas nakarating rin. Sobrang laki pala ng bahay na ito sa personal. Meron 2 banyo, 4 na malalaking room, malawak na kusina, may attic, at pwede magpatintero sa living room. And so, laki, grabe, laki. Ito naman ang tsura sa baba. Ang the best ay ang view. Kitang-kita ang isang simbahan na di ko alam ang pangalan. Parang movie ang atake. Huli ng ibon, ingay ng mga baka, at ilang hayop na malapit dito ang naririnig ko. Sobrang peaceful at perfect na kung milyonaryo lang ako, baka pinili ko na to. Hindi na kami nagsiesta para makatulog kami na mahimbing mamayang gabi. Lumabas din kami agad-agad para sulitin ang araw. Habang inutusan namin ng mga asawa namin na mamalengke. Kakailanganin namin ng stock ng pagkain na kakasya sa 4 na araw. So habang wala ang mga daddy, inikot namin dito sa maliit na village na ito ang mga anak namin. Ang pagbaba sa bundok ay mabilis lang. Pero sa pag-akyat ay pahirapan. Marami kami mga hayop na nakita. May baka, kabayo, ibon, tupa, donkeys at mga aso. Namulit pa ulit kami ng walnuts kasi napansin ko na ang daming puno ng ganun dito. Inikot namin ang gilid ng simbahan na sa malayo ay natatanaw ko. Namitas din kami ng mais na gusto daw gawing remembrance ng mga bata sa biyaheng ito. Pati ang mga bulaklak ay nadamay pa. Buti wala namang sumisita. Wait lang, ang laki ng kalabasa. Kung maliit lang ito baka pinakbit ka na. Hindi natin mabibitbit yan. Masyadong mabigat at malayo pang ating uuwian. Kaya next time na lang. Char lang. So yun nga, wala kaming oras dito na sinasayang. Hanggat humihinga, pumasyal ka. Wala man akong kalabasa pero may isang matandang babae akong nakita. Mukhang ang daming tanim ni Lola. Nilapitan ko dahil why not, baka kailangan niya ng kausap. 8 years old na daw si Lola Carmen. Retired na at hilig na niya ngayon ang magtanim. Siya palang may-ari ng bahay na nire-rent namin. Pero yung manugang lang niya nagpakilala sa amin. Dating chef at may-ari din ng isang restaurant si Lola. May 3 anak na lalaki at 6 na apo. O diba, baka kasi akala niyo hingi lang ako ng gulay dito. Konti lang daw itong mga tanim niya. Nung bata-bata pa siya, punong-puno daw itong bakuran niya. Tinanong ko nga, wala po ba kayo noong malalaking kalabasa? Last year daw meron. Sayang naman hindi tayo umabot doon. Kahit ngayon lang kami nagkakilala, ang dami niya binigay na gulay sa akin. Lutuin ko daw para sa mga kaibigan ko. Binigyan niya ako nitong mga habang sili na hindi maanghang, kailangan ko lang daw iprito. Oo, diba? Paldong-paldo na naman ako. Andito na mga asawa namin na malengke. Manghang-mangha na naman sila sa kapal na mukha ko. Hindi daw pala sila magugutom kapag kasama ako. Nakipagkwento na ako kay Lola Carmen sa manugang niya na sa Claudia. Sa kwento ko, umabot na halos kami ng gabi, pero maliwanag pa. Naghanap ako ng pwede kong ibigay sa kanila. At naalala ko na meron nga pala akong baong chorizo Filipino. Kaya binigyan ko sila ng 2. Tawang-tuwa sila nung nakita ang mukha ko sa logo. Kaya doon ko na kinuwento na vlogger ako. Ang sarap-sarap nila kakwentuhan. Walang yabang kahit sobra nilang yaman. Umuwi na ako kasi mag-8 PM na. Baka isipin itong mga kasama ko na inabandona ko na sila. Nagluluto na ngayon ng hapunan sa Shop Jama. Nilinis at hiniwa ko na rin ang mga talong na bigay ni Lola sa amin. Nagluto rin ako ng kanin. Habang kumukulo ang mga niluluto namin, na-enjoy naman namin ang view dito sa balkon. Habang iniinom ang sidra. Sidra means cider. Isang alcoholic beverage made from fermented apple juice. Isang kilalang inumin dito sa Basque Country. After ng konting inuman at tawanan sa labas, pinakain na namin ng mga batang kasama namin. At sumunod na rin kami mga matatanda. Ito ng talong ni Lola. Niluto lang namin sa oven. Nilagyan ng cheese at pesto ay okay na. Yung iba ay salt and pepper lang para sa mga kaibigan kong maselan. Balsamic vinegar at olive oil at salt lang para sa lettuce natin. Kasabay ng kanin ay ang chicken stew na niluto ni Chef Jama. At dito na natatapos ang kwento. Di ko na kayo sasama sa kama at baka sabihin nyo exaggerated naman ako magkwento. Abangan nyo na lang dito ng ating bakasyon. Mas masaya yon. So siya, hanggang sa susunod. Adios!